Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. At buksan po natin ang ating mga Biblia para po sa umagang ito, sa ating pong pag-aaral sa kanyang mga salita. Aklat po ng Luke chapter 19, verses 1 hanggang 9. Pag-uusapan po natin yung buhay ni Zaccheo. Luke chapter 19, verse 1 hanggang 9. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Dooy may isang mayamang puno ng mga publikano nang nagngangalang Zaccheo, at pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya ay napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na nagdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zaccheo, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmadali siyang bumaba at tuwang-tuwa tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbubulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Wika nila. Tumayo si Zaccheo at nagsabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako may nadayang sinuman, 4 na ibayo ang isa sa uli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipi rin ni Abraham ang taong ito. Sapagkat ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Sapagkat naririto ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Church, nais kong iparating sa inyo sa umagang ito ang salita ng ating Panginoon patungkol po sa making restitution. Making restitution po ay pagbalik o pagsauli kung anuman ang nakuha. O kung meron mang nasirang relasyon ay ayusin. Minsan kasi we are governed by our pride, our ego, that we are afraid to make restitution of what we have done in the past. But this man named Zaccheo ay isang tao na handa po na magkaroon ng restitution upang sa ganun po ay maipakita ang tunay na pagsisisi. Atin pong nakita si Zaccheo na nagbigay, sabi niya, kung meron man daw po siyang nadaya, sino man. No, it doesn't matter who he is, basta nadaya siya. Ni Zaccheo, sabi niya, isasauli niya po, 4-fold, 4 na bisis kung ano man ang nakuha mula sa kanya. And that is a good action towards repentance. And the good thing is, when he said this one, the Lord responded with a message na ganito po ang pagkasabi, ang kaligtasay dumating ngayon sa sambahayang ito, lipi rin ni Abraham ang taong ito. That's a good point that the Lord have said with regards to Zaccheo, who was a tax collector, a deprived person of respect, a person who is neglected, a person who is known sa pagiging corrupt. Kung sa Pilipinas pa para bang taga Bureau of Internal Revenue, sa atin pa BIR, no? Parang sinabing napaka-corrupt mo. Kasi nga chief of tax collector. Hindi lang po siya basta tax collector, but he was the chief among the tax collector. Kung makasalanan ng tax collector, parang sinasabing siya yung pinaka-chief na makasalanan. But the Lord said, salvation is in this house today. No, hindi tomorrow, today. Salvation is in this house. Hindi po yun dahil sa ginawa ni Zaccheo na pagbibigay, kundi nakita po ng Lord ang tunay na puso ni Zaccheo, that he is truly a repentant person, tunay na nagsisisi, na nagsabi, ibibigay ko kalahati ng aking kayamanan sa mga mahihirap. I don't care, maubos yung kayamanan ko. Kalahati niyan, ibibigay ko. At kung meron akong inutangan, o meron akong dinaya sinuman, isasauli ko ang
fourfold sa kanila. This is the true act of repentant person. What is it? Making restitution. Ang tanong ko po, do you make any restitution of what you have done in the past? Meron ka bang mga puso na nasaktan? Did you make a restitution? Tinawagan mo ba sila? Bumawi ka ba sa kanila? Meron ka bang inutangan na hanggang ngayon hindi mo pa nabayaran? Make a restitution. If you are truly repenting and accept the Lord, make a restitution. Kung maaari lang, kung meron ka pang nautangan din, pay them. Kung meron ka kang mga properties na nasira, isauli mo. Bumili ka ng bangko, ibigay mo. Make a restitution. Ayusin. Kung meron mang relasyon na meron ka nasaktan, kausapin. Make a restitution. Mabigat po ito, mahirap po ito. But this is the only way to say that we are truly repenting of what we have done. Check your life, if there are any, and let the Lord help you. Kasi hindi po natin kaya sa sarili nating kakayanan. But let the Lord help you. Minsan pa po nagbabalik ang inyong lingkod at gusto ko pong banggitin itong ilang points po na akin pong nakita mula sa biblical truth, no? Yung sinasabi ditong restitution is an act of true repentance. Ang pagsasauli ay isang act of true repentance o I don't know what is the equivalent word in Tagalog for restitution, but I have this full grasp of what is restitution all about. It's about restoring what you have taken or restoring what you have destroyed. That is what we call restitution. There is a man na binanggit po dito sa Our Daily Bread, no? Na nagngangalang Dr. William Chester Minor. Isa po siya sa mga contributor sa Oxford English Dictionary. Ang editor po ng Oxford English Dictionary ay si Mr. James Morey ay nakatanggap po ng maraming sulat mula kay Dr. William Chester Minor na nagsasaad ng maraming definition, no? Hindi lang 100 kundi thousands of definition. That is a contribution for the Oxford English Dictionary. Nagtataka naman si James Morey dahil nga napaka-brilliant ng taong ito, bakit hindi man lang siya pumunta ng personal? So siya po mismo ang pumunta kay Dr. William Chester Minor. At napag-alaman niya nga po na si Dr. Minor ay nandoon po sa kulungan dahil during the time that he was in his delusional state, ibig sabihin, yun bang parang nabaliw, alam niyo po yung state ng mga genius na dumaraan po sa pagiging baliw, sabi nila, ay nakaparil po siya ng inosente na tao. At dahil doon, dahil sa sobrang awa niya, sa pagsisisi niya, he's sending money para po to support the widow and the entire family. And of course, Minor was imprisoned for the rest of his life. So habang nasa kulungan, he found his ways that to ease the pain is to continue to support this family at the same time to contribute in the in the Oxford English Dictionary. That's a great restitution na kahit pinagbayaran niya na sa kulungan, pero meron pa rin siyang ginawa to contribute to what he has done in the past. I am not saying that you have to continue, that you have to die for yourself in order to pay someone. What I am trying to say is, if ever you can make a restitution within your capacity, then do it. No? Kung kaya mo silang tawagan, tawagan mo. Kung kaya mo pang bayaran, bayaran. Bakit? That is the restitution. I will tell you, salvation will start to occur when we are repentant in heart. And the true repentance will occur, one of the component, restitution. I will tell you that Christ is not a respecter of person. Whoever you are, His grace is always available. Like Zacchaeus, His grace is always available. And Jesus never entered to the house of Zacchaeus uninvited. If Zacchaeus will say, no, hindi ka pwedeng pumunta sa bahay ko. And Jesus is a gentleman. Of course, He will say, okay,
I'm sorry. I will not go. I will not enter into your house. But the Lord said in His word, behold, the Lord is knocking. Knocking at the door and waiting for someone to open him and invite him to dine or to eat with him. And Zacchaeus do this work. He invite Jesus. He let Jesus come into his life, to his home, and make this dinner for Jesus. And he said, mayaman ako, pero kaya kong ibigay kalahati ng aking kayamanan para sa mahihirap. At kung ako man ay nandaya kanino man, ibabalik ko siya ng 4 na beses. This is a kind of restitution we are looking for a man. My question is, what restitution can you make for those people whom you offended? For those people, mga kapatid, na atin pong nasaktan? That is a great question. But I will tell you, you cannot do it by yourself. You need the help of God. And I will tell you, salvation will happen when you start to make restitution. That's an act of repentance. God bless po.